Watch the NBA playoffs on arenaplus.net. Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad kumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Cheers, Miss Chabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo. In fairness, ang ganda mo ngayon Pak na pak. Pagbabalansihin ka rin ba ng corona? 25 minutes lang tong ginawa to pati Oo, hair. diba? Ano nakakaloka. Late ang Tita Cora nyo. Alam mo, naniniwala na ako sa'yo. Bakit? Na minsan may mga may mga gumagawa talaga ng pera. Oo, diba? Sabi sa iyo lalong-lalo sa Maynila. Ba't ko kasi binagbag? Ayos yung kalsada O ngayon nararamdaman mo na. Kasi napeperwisyo ka na. Yung mga maayos na mga daan, binabakbaka. Kasi mag-e-election ng 2025. Ganon. Tapos sasabihin nila, project Oo. po. Maayos po yung daan. Ganon. Araw-araw ko pinadadaanan. Hindi, may konti daw tipak So, kailangan bakbakin yung buong. Wow, perfectionist. Yung kakapiragot yung bitak dun sa kalye. 1 kilometer, hinukay. Tapos babakbakin yung buong gano'n. Tapos Okay, iwa one way. Minsan pa nga sinasara yung buong kalsada. Oo, diba? Na nakakaloka. Layo ng iniikot ko. My Sasabihin God. nila pag gano'n, sige, damihin nyo na rin yung kabila. Kung kailan mahal ang krudo, mare. My gosh. Nakakaloka. Anyway, sa lahat ng ating mga pangga, ako po si Kapitana Sisa. At ako na hassle today. Wow. Na si Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo! Diba? Na nakakaloka. Hello po rin po sa inyong lahat dyan. Kamusta ang inyong araw? Araw na po na ramdam ko nga. Diba? Kaya pala nakataas lahat yan ng ano mo. Kasi talagang sumabog yung buhok ko. Ay, talaga ba? Oo. Pero may tutsang-tutsang ka dyan sa gilid. O yan. Ayan. O yan. Aga-aga nag-half day ka agad na conditioner. Kumakawala. Ewan ko ba naman din sa buhok. Anyways, happy Wednesday po sa inyong lahat. Happy Wednesday sa'yo, Mare. Happy Wednesday. Uy, Wednesday na. Oo, ang bilis, diba? Uy, bukas mo magkita-kita po tayo dyan sa Makati Circuit para sa mega job fair ng Philippine Daily Inquirer po yan. Wala si Kapitana Sisa bukas. Truly, madly, deeply, boo. Makakaalo mo yun, makakahalubilo natin ang ating mga pangga na, alam mo yun, na kahit pa sabihin mo kalahati na ng taon, ay umaasa pa rin na makakuha ng trabaho. Ay, yun. Sasaluduhan ko yung mga yun. Maraming trabaho nag-aabang sa inyo kaya makita-kita tayo dyan sa Makati Circuit. Bukas po yan. At saka huwag kayong mapili sa trabaho. Oo, basta importante, basta't marangal. Oo. Diba, huwag na kayong basta hubad ng hubad sa TV, sa ano. Gusto kasi ng iba, easy money. Oo, huwag nyo nang ipakita ninyo yung mga katawan, mga kung ano man, diba? Laman loob. Eto, Mari, papakita na. Laman loob? Paano mapakita yun? Manananggal. Iduduktok yung camera dun sa loob ng bunganga o ano. Ano trabaho mo? Endoscopy. O ano makikita mo? Bituka. Hindi, ano sabi mo? Sabi ko, ito hindi natin tingnan mo na wala na tuloy ako.
Hindi. Yung mga balita natin. Oo, eto na. Dahil ng mga kaganapan, ang daming happenings ngayon para sa ating Chika sa Arena! Huwag matakot sa hamon ng buhay. May mga baklang yamot, inayamot. O, diba? Dahil traffic na, sarado pang kalsada. Sa Maynila yan. Oh. Sa Pandakan. Charias. Na nakakaloka. Well, anyways, ito na ang ating Chika sa Arena. Din sa atin yan ang Arena Plus, astig sa sports. Na nakakaloka to the highest level. Tutukan natin ang mga sipaan, bakbakan at kailangan may patumbahin. O, diba? Ng bonggang-bongga. Para sa Philippine National Football Team. O, kala mo Siyempre, sinisipa-sipain ka, diba? Gusto mo ba yun? Ayoko na sinisipa-sipa. Ayoko, parang gusto ko yun, yung mga ganon. Ayoko nang sinisipa at inaapakan. Dito ka, ganon. Bakit ganon mga gusto mo, Mari? Yung mga ganon. Puro pananakit. Minsan kasi, diba, mas masarap yung Carino Brutal. Ay! Hindi ka na ng sigaw mo. Oo. Ay! Ganon. Pag nasisipa ka. Pero eto na nga para sa Philippine National Football Team ay talaga nga naman sasabak, o diba? Sa crucial match versus Vietnam yan. Kasi kailangan pala nila ng must-win match. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Kasi para makapasok sila sa third qualifying round for 2026 World Cup. Dahil sa ngayon, nasa ilalim tayo ng Group F, ibig sabihin tayo ay nasa laylayan. Dahil matapos po tayong maungusan, o diba? Ng Vietnam ng 2 points at ang Indonesia naman ay 6 points tayo. Lamang po sila ng bongga. Kasi nga naman kailangan natin bumangon, lalo na ang kupunan ng Philippine National Football Team sa pagkakatalo sa 0-5 against Iran. Iran ba o Iraq? Ayun. Ayan nga na nakakaloka. Yung totoo, Iran o Iraq? Basta mga taga-Middle East. Mamili na lang kayo. Ito lang ang tanging balitang pampalakasan na nagpapahula. Yung panalo ay ipaparaffle namin. Nakakaloka. Hindi, pero yung panalo, ipaparaffle. Yun na nga, na nakakaloka. Pero itong darating na Huwebes, bukas po yan, ay malalaman natin kung talagang nga naman makakabawi ang Pilipinas sa ating pagkakadapa. Dahil nga kailangan nilang umarangkada ng husto para makapasok, ulitin ko, sa third qualifying round for 2026 World Cup na mangyayari. Samantala naman, para naman sa aspeto na may kinalaman pa rin sa hindi sa lato-lato, kung hindi sa bola. Eto na nga, mamayang gabi ay masasaksiyan na ng lahat para sa PBA All-Filipino Cup, ang first game sa best of 7 ng San Miguel Beerman at ang Meralco Bulls. Kung sino nga ba sa kanila ang tatanghaling kampiyon para sa season na ito ng All-Filipino Cups ay malalaman natin yan dahil magsisimula na mamayang gabi ang laro. Samantala naman, dumako naman tayo sa ibayong dagat, diba? Na nakakaloka at umilaw. Nagkaroon ako ng idea, ganon. Eto na, para sa Eastern and Western Conference ang NBA game. Mag-uumpisa na daw yung raffle. Tama. Na nakakaloka, diba? Malalaman na rin natin at talagang gigil na ang ilan sa mga fanin ng Boston Celtics against Dallas Mavericks. Mangyayari na ang kanilang unang banggaan sa darating na Biyernes at ang laro na yan ay sa home court ng Boston Celtics magaganap ang Game 1 para sa Eastern and Western Conference ng NBA. Diba? Hitik na hitik ako, kala mo. Yes, Mare. Anong idadagdag mo? Wala na akong idadagdag dun sa raffle mo. Pero eto, Mare, sa raffle. Nadagdagan pa ang medalya ng Pilipinas sa athletic ng 13th Asian School Games dahil panalo si Ana Bianca Espinella ng first gold medal. Gold medal. Hindi yun pinaraffle sa girls javelin throw matapos maabot ang 52.07 millimeter. May millimeter ba o meter? Millimeter. Parang ang baba. Paano na po rin po kayo mag-isip?
Sukating. Ito lang. Ang makakahula may panalo sa raffle. Meter mark. Wait, time Maabot ang 52.07 mark. Oo. Ayan. Nasungkit naman ni Lorraine Audrey Batalya ang third bronze medal Ay, wow. sa girls 400 meters hurdle with her time of 1 hour and 4 minutes. Uy, ang hirap dun. Di ba yung mga hurdle run na yan? Hindi pa ako Yung mga parang yung tumatalon-talon. Nakaka-try nun. Hindi ka aabot, Day. Kasi Huwag mo pangarapin, Day. wala naman ganito katabang. Paano ko gagawin nga diba? pala? Bakit ba? Mali Boink, mo. boink. Oo, diba? Ano ka, bola? Hindi ka Wow! Arena Plus nga pala to. Oo nga pala. Hindi pala bingo. Mamaya pa yung bingo plus. Oo. Nakakaloka ka. Ba't ako na magiging bingbing? Hoy, paparaffle mo yung panalo. Oy, anyway, siya po muna ang kaganapan sa arena para sa ating Chika sa Arena. Hatid pa rin sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Ito lang at katangi-tanging Mare. Ano? Ang katangi-tanging sports balita na hulaan mo kung nanalo ba sila o hindi. Kung sino yung makakalaban mo talaga nila. Ang ending sa sobrang paggabuisit. Bahala kayo basta taga Middle East yung makakalaban. Lahat may access na sa internet. At least binigyan namin kayo ng idea. Tama. Pero eto na nga, mainit na pinag-uusapan ngayon dahil kahapon na matapos nating ibalita na, alam mo yun, nag-public apology itong si Meme Vice. Ay kahapon din mismo ay kanyang binawi sa programang Showtime. Habang bago sila tuluyang magtapos ng kanilang programa ay kanyang binawi ang kanyang public apology na ginawa para sa kanilang searchy na si Axel nung mga nakaraang araw na nakakaloka. Kasi nga napag-alaman pala ni Meme, 'di ba, na nang makausap niya yung searchy, 'di ba, na sinasabi nga doon na medyo parang naabuso. Ay nagkaroon naman daw pala talaga dahil nagsabi naman daw yung Merlat na na medyo na-awkward daw siya. Kumpara against doon sa una niyang pinost sa TikTok niya, 'di ba? Nung pumuputok ang issue na ito, na sinabi nga niya na wala naman daw siyang naramdamang keme. Pero lately, nung nakausap ng personal nga nila, is para bang, kasi kumaga lahat naman daw pala ng mga searchy na sumasabak sa Especially For You ay dumadaan sa mga psychiatrist. Yes. Kumaga may mga professional na nakaantabay dahil nga syempre emosyon ang pinag-uusapan dito na kung ano mararamdaman nila, kung sakaling manumbalik yung kanilang pagkayamot sa kanilang mga jowa, 'di ba? Pero yun na nga, 'di ba? Na mapag-alaman ay may basihan naman daw pala yung kanilang mga naging reaksyon tungkol dito sa ginawa ni Axel sa searching nilang babae. Kumbaga parang sabi nga ni Meme, ang kanilang mga reaksyon na ginawa ay pagprotekta lamang sa kanilang mga guest, mapababae, lalaki man yan, basta't may nilabag na karapatang pangtao ay sila ay aalma. Dahil karapatan nila yan at trabaho nila yan bilang mga host ng naturang show nang sa gayon na hindi sila mapulaan. Lalo pat mainit ang mga mata ng MTRCB sa kanila, 'di ba? Yung mga ganung aspeto. Pero sa kabilang banda ay hinanawagan na rin si Meme Vice na sinabi nga niya na kung gusto daw i-bash ng mga tao, siya na lang daw. Inako niya ang responsibilidad na ako na lang i-bash nyo, wag na si Axel at saka ano ba pangalan nitong Merlat? Sige. Arlene ba? Kim, ganon? Playtime na naman. Hula-hulaan na naman tayo. Yung searchy na involved na babae na. Diba? Dito sa usapin na ito. So, yun lang. Parang tipong sa aspeto na yung kahapon. Christine. Oo, Christine. Alis malapit sa Kim. Ganon. Christine Kim. Diba? Itong si Christine na sinabi nga niya na itigil na nga. Kumbaga nanawagan na si Meme na wag i-bash si Christine, wag din i-bash si Axel. Kumbaga
kumbaga hinangaan, nakausap din nila si Axel mismo ng personal at hinangaan nga ni Meme yung pag-ako niya sa responsibilidad na yun at willing humingi ng tawad itong si Axel dahil nga syempre, dahil sa ginawa niya si Meme nababash ng todo. Pero Mare, susundutan ko yan, ha? Sige, 10 hours ago, Mare, ay nag-post, Mare, itong si Jello Bernabe. Oh. At ayun, nakita ko ito dahil sinare ito ni Direk Daryl Yap. Oo. Kasi Mare, ang nangyari, 'di ba sinabi ni Meme na umamin na itong si Christine na meron talaga siyang naramdaman. Ano? Na parang naabuso siya or yun na ganon. Oo. Mare, itong in-upload ni Jello Bernabe na kapatid ng ex nitong si Christine. Makikita doon nakausap niya ang isang staff ng Showtime at mataas ang boses ng staff ng Showtime. Sa kanila? Yes. Parang ang sinasabi doon ni Christine, Mare, doon sa video na yon, sinasabi ni Christine na bakit pinagmukha niyo kung sinungaling. So ibig sabihin, Mare, may chika na na parang sinasabi dito na scripted? Hindi, parang sinasabi nila na wala talagang naramdaman si Christine. Oo, totally. Oo, taliwas ito doon sa sinabi ni Meme daw doon sa Showtime. Na paghingi niya ng yung kahapon. Oo, na 'di ba ang sabi ni Meme ay sinabi daw ni Christine na na may naramdaman daw siya. Talaga pero ang totoo, Mare, daw, dahil nakita natin doon sa video na in-upload, wala daw talagang naramdaman si Christine. So kumaga parang okay lang yun sa kanya. Oo. So may katotohanan yung unang pinost niya sa TikTok account niya. Yun daw ang sinabi niya. Yun ang genuine. Oo. Basta katotohanan. Genuine. Yung totoo, bahala genuine wine. Ginro. Tara, shot na lang. Ginto. Hoy! Ang seryoso na seryoso. Dahil sa kabubuhan. Tara, shot na lang. So yun nga, Mare, parang so may kumakalat na video. Yes. So ibig sabihin nito, parang palabas. Parang pinapabulaanan nito yung sinabi ni Meme Vice Ganda kahapon. Doon sa kanyang official statement. Oo, umiiyak si Christine, Mare, at sinasabi niya doon at sa ginawa niyong yan, lalo akong mababash. Pinagmukha niyo akong sinungaling. Ay, talaga? May ganon, Mare. Tapos may mga usap-usapan pa. So yung sumisigaw si Christine doon sa staff ng Showtime. Oo, kung pwede lang na nga nating i-play sa natin kaso. Talaga ba? At ang nakarating na video, Mare, medyo blur lang yung yung part nun kasi, Mare, doon sa video makikita na si Christine ay parang, alam mo yun, naka-fetus type na na pag-upo. Dahil Ay, napanood ko nga yun. Yes. My gosh, nasisilipan siya. Yes. Nandun siya sa sulok ng dumaan nga sa feeds ko yun. Yes, Mare. Yun pala yun. Pinabubulaanan niya na may naramdaman siyang pambabastos or pang-abuso mula kay doon sa lalaki. So in short, parang pinalalabas naman ngayon, Mare, ng may staff na parang tipong para matigil yung pambaba sa Showtime. Ganon. May mga nagsasabi ng mga netizen na mukhang inoforan ng Showtime itong si Christine para nang sa ganon ay bumaliktad, mag-retract ng kanyang Pero parang ayaw ni Christine, Mare, dun sa video Totoo naman. Tapos, may mga nagsasabi din na manipulative daw masyado si Meme, mga ganon. Talaga ba? Pero may mga iba din na nambabash dun sa naglabas ng video ni Christine. Kasi sabi nila, padami ng padami yung sumasawsaw, mas gumugulo. Tama din naman. Tsaka diba, parang kahapon din, sinabi na rin naman ni Meme, willing silang tulungan yung dalawa to cope up with the process. Diba? Kumaga parang willing silang i-meet ulit yung both parties. Diba? Kasi syempre, si Meme bilang main host talaga ng Showtime, diba? Kumaga parang siya yung tumatayong dito na para lahat win-win. Hindi tayo lahat mapahamak, diba? Kasi sabi nga ni Meme, diba, kung gusto niyo ako i-bash, sige, bash na lang ako. Okay lang sa akin dahil sanay siya. Even sinabi rin niya kay Axel, diba? Tsaka even yata kay Christine. Yes. Diba? Kaya nananawagan siya na wag i-bash yung dalawa. Diba? Itigil na yung pangbabash. Yun yung huling statement na sinabi ni Meme Vice Kapon, and which is tama din naman. Pero Mari, totoo kaya yun? Ang kausap kay ni Christine doon ay yung staff ng Showtime. Kasi kung maririnig mo, diba? Doon sa video, medyo mataas yung boses ng staff ng Showtime. Correct. Hindi rin natin sure kung yun na yun. Kasi parang yung pasilyo na yun, hindi naman natin din sure kung sa bakuran ba talaga. Ay, Showtime, Meme Vice Ganda, open po tayo dito kung gusto niyo magbigay ng ng inyong pahayag. Correct, diba? Regarding dito sa usapin na ito. Tsaka, unang-una din, ang tanong ko dyan, Mare, anong pakay nung nagpalabas nito?
Hindi, kasi ang nangyari daw, Mare, ang eksena na nakunan ng video na yon ay nakunan daw pagkatapos maglabas ng statement ni Meme sa It's Showtime. Bali, tumawag daw yung staff ng It's Showtime doon sa ex ni Christine. Na si Axel? Hindi si Axel. Ay, yung iba pa? Oo, yung ex ni Christine. Upang lang sa ganun ay comfort siya dahil nga ang nangyayari daw ay parang nag-hysterical na daw si Christine. Dahil nga nung napanood niya yung paglalabas ng statement ni Meme Vice Ganda. Kahapon. Ngayon, Mara, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung balita na parang ang ginagawa daw ng Showtime ay nag-o-offer daw ng amount or ng pampalubag loob. Kay Christine? Oo, para mag-retract, parang ganon. Talaga ba? Kaya, Mare, mas lalong naging malakas yung usap-usapan nung nalabas itong video na to. Ganon may offer. Oo, na bliner naman nung nag-upload dahil nga nakikitaan na si Christine dun sa pag-upo niya. Ganon. Ay, so parang talagang may lumalaki itong issue na ito, Mare. Correct, diba? Oo. Pero hindi. Sabi ko nga, diba, na dun sa mga nagpapakalat naman ng video na ito, diba, unang-una, anong motibo nyo? Kung ang motibo nyo ay mag-gather ng clout para mapag-usapan kayo kung sino ka man, diba? Kung kahapon po ay napanood nyo ang statement, ang closing statement ni Meme Vice, ang sa akin lang naman, hindi sa pagtatanggol kay Meme. Ang sa akin lang, klaro naman ang pag-uusap dito na kung magkakahapon ay tinutuldukan na niya at never na nila ulit pag-uusapan dahil kasabay ng kanyang pagbawi sa paumanhing kanyang ibinigay, diba? Nasabi rin at sumang-ayon din ang buong Showtime family doon sa mga nakakita ng actual sa pangyayari, diba? Na sila ay talagang pumoprotekta po lamang kahit sinong guest ka pa, studio audience ka. Basta nandun ka sa loob ng kanilang poder or ng silid na yon ay protektado kanila. Diba? Ay, sa puntong yun, naiintindihan natin yung naging reaction nila. Oo. Yun yung gustong mensahe na iparating ni Meme Vice para sa lahat. Na walang sino man dito ang pwedeng hamakin, walang dito ang pwedeng nagkakabiru-biruan pero it doesn't mean na may hinahamak sila, may naitsepwera, ng ganong aspeto. Hindi na yun ang issue ngayon. Ang issue na ngayon ay yung naging paglabas ng video at kung may katotohanan yung sinabi ni Meme Vice Ganda na itong si Christine ay sinabi na daw na wala naman daw siyang na may naramdaman siya. Well, so your words against her words, Meme. Diba? Diba? Yung mga ganong aspeto. Alam mo maganda niyan, Mare. Doon sila sa Showtime. Tama, diba? O kaya, diba, hindi kasi natin alam, Mare, kung Alam ko din Sinabi rin kahapon sa statement ni Meme Vice na kikitain din niya yung dalawa ng personal. Sana. Diba? So malalaman natin niya kung may katotohanan para matapos ng usaping ito tungkol dito. Kasi syempre, iba-iba na may mga videos na lumabas. May mga ganito. May gustong sirain kung sino man. Merong gustong, alam mo yun, magpapansin or whatsoever. Well, sama-sama pa rin natin pakatutukan yan sa mga susunod pang mga araw. Diba? Kasi hindi yan dyan natatapos For sure, magkakaroon ulit sila ng official statement regarding this. Lalo pat ito yung video na lumabas at concern dito yung isa nilang searching na si Christine. Muli ang Baklitas po ay fair dito sa sa paglalabas ng mga impormasyon na to. At kung sino man ang nais magbigay ng kanilang mga pahayag o opisyal na pahayag, bukas po ang aming himpilan, especially ang aming programang The Baklitas para sa inyo pong mensahe. Tama naman, hindi ba? Well, anyways, diba? Just sa usapin na yan, ay gaya ng sinabi ko, papakatutukan pa rin natin yan sa mga susunod pa mga araw dahil palala na ng palala, marami na nakikisawsaw, hindi ba? Well, in the meantime, ako po muli sa Kapitana Sisa. At ako naman ang naluloka na ako. Dahil naluloka talaga ako sa mga issue na to. Nalulot-lot. Ay, hindi si Lot-Lot. Nakasama nitong si Small Laude. Tita Small. Hermes ka naman dyan. Tama, diba? Na nakakaloka. Ako po niyan, Tita Cora. Diba? Ako po si Kapitana Sisa. At kami pa rin ang same. Totoo. Kami pa rin po ang We Are Still. Diba? Ulitin natin. Ako po si Kapitana Sisa. At ako po yung Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating dugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mong sabihing radyo. Sabihin mo.